just give me the strength to do every day what I have to do. And yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look below that awful mountain, pushing and shouting, and that's clouding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Come on. One day at a time, sweet Jesus. And that's all I'm asking of you. And just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, and to all I'm asking of you. And just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. To God be all the glory. Praise the Lord! Kaya po ako kumanta kasi pampalis ng kaba po yun eh. Hindi, kinabahan pa. Thank you, Lord. Dahil tinuruan mo kami na one day at a time. Napakasarap isipin na bilang isang Kristiyano, meron tayong sweet Jesus na kasama natin one day at a time. Today is a Youth Month, Youth Sunday. Kaya palakpakan po natin ang lahat ng kabataan. Nabalitaan ko po na maraming kabataan na galing sa CI na ngayon lang po sila halos nakapagsalita sa pulpito. Nag-uusap kami ni Pastor Max, ito yung kagalakan ng Panginoon na makita niya yung mga anak niya, bata pa lang, naglilingkod na. Thank you, Lord. And we are now on the second Sunday after the Epiphany. No? At merong Bible quiz mamaya, yung mga youth. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe, ng text na ibinigay sa atin ng Panginoon sa oras na ito. The text, the Sunday after Epiphany, the calendar reminds us
that there is nothing ordinary about becoming the people of God. Tanungin mo yung katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Hindi na nakaintindihan. Anak ka ba ng Diyos? That's why the text, 1 John 43:51, Jesus said, "Follow me." Naniniwala ba tayo na tayo ay tinawag ng Diyos? Amen. Amen. Kasi naisip ko lang ulit, paano kung walang tinawag? Baka walang laman yung simbahan. Kaya mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos. Amen. Yes, tayo ay tinawag ng Diyos dahil sinabi niya kay Nathanael, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, sa puno ng igos, I saw you." Sabi ni Nathanael, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Sabi ni Jesus, do you believe? Because I told you na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, I will see greater things than this. Kaya sinabi ni Jesus, truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. So this is the main question, mga kapatid, sa oras na ito. Naniniwala ka ba na tinawag ka ng Diyos? Kung naniniwala ka na tinawag ka ng Diyos, meaning may purpose si Lord sa'yo. Parang unti lang yung nag-amen. May purpose ba sa'yo si Lord? Amen. Kung naniniwala kayo na may tinawag kayo ng Panginoon, kasi kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga may praise and worship, kaya nga may good listener, kaya nga merong multimedia, kaya nga may mga pastor. Hindi lang ito pastor ang naghahari dito, hindi lang diakonesa, hindi lang praise and worship, kundi tayong lahat. Dahil tinawag tayo ng Diyos. And I believe na tayong lahat ay may purpose. Napakaganda ng shinare ni Crystal to this last Friday, Romans 8:28. At ito yung magiging verse na basihan natin sa oras na ito. Mga kapatid, I know na this is the right time or this is the right time na ibinigay sa akin ng Panginoon itong mensahe na ito para iparating sa ating lahat. At gusto kong pasalamatan si Pastor S sa mensahe na ito dahil sa kanya ko ito kinuha. Maybe yung iba po sa inyo ay narinig na yung mensahe na to, pero sabi ko, kailangan to ng church, kailangan to ng simbahan, kailangan namin to. Romans 8:28. Si Crystal, ito yung life verse niya, sabi niya ni Crystal nung Friday. Romans 8:28. And we know, alam nating lahat. And we know, alam mo, God causes everything to work together for good of those who love Him and are called according to His purpose for them. Mga kapatid, naniniwala ako na lahat ng bagay sa buhay natin pinagsasama-sama ng Panginoon. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin pinagsasama-sama ng Panginoon para magkaroon ng good work. Tayo po'y manalangin. Lord, lumapit ka po sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Ang iyong banal na espiritu ay sumaamin at maunawaan namin ang pagpapala sa oras na ito nang malaman namin, Panginoon, kung ano ang purpose mo sa aming buhay at kung ano yung mga hadlang sa mga purpose na ito. Amen. Mga kapatid, it is important to know na meron kang purpose. Isang mahalagang bagay na malaman ng isang tao na meron kang purpose sa buhay. Kasi kung wala kang purpose sa buhay mo, ba't ka pa nagtatrabaho? Ba't ka pa nagsusumikap mag-aral, yung mga youth? Bakit pa sila nagpaplano pagdating ng panahon, magiging ganito ako? Bakit pa marami tayo nagdodoktor? Bakit pa may mga nag-attorney? Bakit pa merong mga nag-engineer? Kasi merong purpose ang buhay mo. Kasi kung wala, doon lang tayo sa bahay natin, kumain tayo, matulog tayo, gising, tulog, TV, di ba?
Pero dahil may purpose tayo, di ba? Di ba? Reality. May purpose yung buhay mo, kaya mahalagang malaman natin kung ano yung purpose ni Lord. Amen? Amen. Because purpose is the original intent of the Creator. Alam niyo mga kapatid, walang ibang intensyon ang Panginoon, ang Creator, kung hindi malaman mo yung purpose mo sa buhay. Kaya nga as Christian, kailangan malaman natin na may purpose tayo eh. Pwede tayong maging business-minded. Pwede tayong maging family-minded. Pero kailangan bilang isang Kristiyano, ikaw ay purpose-minded. Kasi kahit pagod na pagod ka nakakatrabaho, kung hindi mo alam yung purpose mo, anong silbi ng pagpapakapagod mo? Anong silbi ng pagpag-aaral ko dun sa Union Theological Seminary kung wala namang purpose? Kaya bilang isang Kristiyano, mga kapatid, mahalaga na malaman natin na mayroong purpose ang Panginoon. Sabi sa Proverbs 19:21, napakaganda nito mga kapatid, there are many plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Kahit na anong plano mo sa buhay, kahit anong pangarap mo, kahit anong maabot mo in 2035, kung wala kang purpose sa buhay, wala. Kahit gumaling ka sa sakit mo, kahit magkasakit ka man, pag wala kang purpose, wala. Yes, marami tayong plano, pero hindi masamang mangarap. Hindi masamang magplano. Pero kailangan yung plano natin naka-inline sa purpose ng Panginoon. Mga kapatid, papayag ka ba yung plano mo hindi inline sa purpose ng Panginoon? Eh di wala ka, taliwas ka na kagad. Di ba? Kaya wag nating gawing purpose yung plano natin sa buhay mo. Wag mong gawing purpose yung plano mo. Kasi kung ang plano lang natin, halimbawa gaya nating in Christian life, pag naging pastor na ako, nakamit ko na yung purpose ni Lord. E paano kung hindi ka naging pastor? Walang purpose si Lord. Kaya mga kapatid, isang mahalagang bagay na wag nating gawing purpose yung plano mo lang sa buhay. Kasi yung mga trabaho natin dito, kontrata lang yan eh. Paano kung wala ka ng kontrata? Halimbawa ako, nag-e-aero ko, ang ganda-ganda ng kita nun. Balik ka pandemic, di wala akong maturuan. Ibig sabihin, tapos na yung purpose ng Panginoon. No. Hindi masamang mangarap or magplano, pero dapat inline sa purpose ni Lord. Paalala mga kapatid, yung purpose natin ay maaaring wala sa 2026, maaaring wala sa 2030. Ano ba naman tong botones na to? Bukas ng bukas. Nagpapahiwatig na nadadagdagan ho ako. Sabi ni Dean Harold kanina, ang tindi ng forma mo, pastor ah. Bakit po? Barong tsaka Amerikano? Ang gulo. Hindi ko tuloy alam kung huhubarik ko ba yung Amerikano ko eh. Hindi, kasi naisip ko lang, habang ginagawa ko yung message, sabi ko may purpose si Lord sa akin, sabi ko ibigay ko na yung best ko. Pagsamahin ko yung barong tsaka Amerikano, bahala na sila dyan mag-away-away, sabi ko kay Dean. Mga kapatid, what if? What if yung purpose ng Panginoon sa'yo ay nasa pira-pirasong ibinibigay sa mga experience natin sa buhay? What if yung plano ng Panginoon ginagawa na ni Lord during your lowest day, during your kahirapan, sakit? Paano kung ginagawa ng Panginoon yung purpose mo pira-piraso sa ating buhay? And we miss to collect those purpose. As a Christian, we are called not only to walk by faith, but also to build by faith. Kaya nga ang ganda ng praise and worship kanina eh. Ano sabi? I will build my life and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Kapag hindi mo binild yung buhay mo sa Panginoon, hindi siya firm foundation. Pero we are here at Church of the Savior, binibuild natin yung buhay natin para sa Panginoon, para magkaroon tayo ng firm foundation. I know. Ako, mapapasayaw pa ako nito.
Kaya nga, sabi sa kanta kanina one day at a time, sweet Jesus. Kasi, baka yung purpose ni Lord, hindi instant Baka hindi biglaan. Kaya question, ano ba yung mga bagay na nakakahadlang? Ito yung topic natin ngayon mga kapatid. Mabilis lang to, huwag natin sayangin yung oras. Ano ba yung mga hadlang? Bakit hindi ko nalalaman yung purpose ng Panginoon sa aking buhay? Totoo yun, kasi akala ko habang buhay na akong mag-fitness trainer Akala ko maganda na yung buhay noon Pero, alam mo yun, iba palang purpose ng Panginoon. 17 years ago, sundalo yung tatay ko military siya. Hindi naman siya pastor. Pero, siya nga yung pinakamatapang sa magkakapatid. At nagulat kami nung nagpastor na siya, mabilis kamay ni Papa sa mga kapatid niya, pagka may problema sila, sinusuntok niya kaagad. What I mean, hindi namin lubos maisip na 17 years ago, nagpastor yung Papa ko. So nagulat kami biglang bumait. No, hindi natin alam yung purpose ni Lord. Akala ko nun, okay na Di ba, darling? Biruin mo si Zach. Ano yan? 230,000 kid yan. Sabi, liit pa nun Hindi, kasi hindi namin alam paano siya nailabas nun. So what I mean, we are here dahil alam nating may purpose ang Panginoon. Kaya ano ba yung mga hadlang? Number 1, ito na mga kapatid, kung meron kayo dyang notes, i-take down notes nyo para malaman natin yung hadlang sa priority, yung hadlang sa purpose natin sa buhay. First, priority. Ano ba yun? Nabanggit ko na kasi. Priority. Marami tayong plano o pangarap, pero dapat hindi ito ang naghahari sa ating buhay. No? Marami tayong plano. Yes, gusto nating yung pamilya ko, maihahon ko sa hirap. Pinakikinggan ko nga yung mga living testimony sa landscape. Parang nawawala ng silbi yung pagiging pastor ko. Sabi ko, paano ko masolusyonan yun? Sabi ko, ang hirap ng mga problema. Biruin mo, namatayan. Tapos, may problema sa ganito. Alam mo yung mga kapatid, lahat naman tayo maraming problema. Pero, yung pangarap natin, dapat ang naghahari Panginoon. Ito yan. First, priority. Pansinin nyo sa Facebook, kung ano yung sinesearch mo sa Facebook, yun yung laging lumalabas. Kasi one time, naghanap kami ng panghilot. Si Mrs. bumili sa Shopee. Aba, ginamit yung cellphone ko. Lahat ng Facebook ko ngayon, puro panghilot. Paulino, men. Napansin nyo ba sa Facebook? Kung ano yung lagi mong iniisip, sinesearch, yun yung laging lumalabas, di ba? Ngayon, dati kasi laman ng Facebook ko, Kuya Robby, puro dumbbells, puro yung mga machine sa gym, di ko naman mabili-bili. Ngayon, iba na. Puro quotes na sa Bible. Ito mo, nakikita ko yung mga post ni Doc May, nakikita ko yon. Pero yung ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung priority mo sa buhay, yun yung laging makikita mo. Di ba? Kaya importante yung sequence matter. Importante yung sequence. Bakit Tingnan nyo, yung polo mo, pag yung unang kabit mo mali, damay lahat. Totoo yun, di ba? Maayos yan. Inayos nga ni Kuya Chris kanina Sabi ni Kuya Chris kanina, dito yung mukha niya, Kuya Chris. Pag mali yung unang botones mo, mali na lahat yan. Kasi mali yung priority, mali yung sequence, mali yung inuuna mo. Kaya nga, number 1, 2, 3. Kasi tayo bilang isang normal na tao or anak ng Diyos, mas gusto natin yung 3 ang mauna. At yung pangalawa, yung 2. At yung number 1, yun yung huli. Kailangan mga kapatid, yung priority natin sa buhay, ayusin natin to. The order of your priority, it matters. Okay? It matters. Kaya kung gusto mo, yung mess ng buhay mo ma-turn into message, ayusin natin yung priority. No? Kasi paano magiging message yung mess ng buhay mo, yung gulo ng buhay mo, kung hindi mo inaayos yung priority mo. Kaya nga huwag tayong magpatangay sa hirap ng buhay. Nung narinig ko yung mga testimony ng ibang tao na nagkukwento sa akin, sabi ko, mabigat talaga. Talagang mabigat. Mahirap, sabi ko, pinagdaanan ko sa buhay ganito, pero nung naririnig ko yung problema ng ibang tao, sabi ko, may mas matindi pa. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, fix your priority.
Huwag tayong magpatangay sa hirap ng buhay. Kaya nga, usually, ang tao kasi ganito yan eh. Don't judge the book by its cover. Pag hindi mo gusto yung cover ng book, hindi mo na yan babasahin, tama? Naalala ko noon, nung lagi ako nasa gym, pag nakita ko Bible or mga verse sa Bible yung front, hindi ko naman masyado pinapansin eh. Kasi bakit? Ayaw natin eh. Di ba? Pero pag binuksan mo yung laman, nandun yung pinakalaman. Usually, sa palabas, pag hindi natin gusto yung bida, ay, hindi ko panonoorin yan, hindi ko gusto yung bida. Kaya sino mga nanood ng Rewind? Mga kapatid, kaya nga, paano makaharapin yung problema? Sabi nila, yung mga nagloloko-loko sa Facebook, how can you face the problem if the problem is your face? Napakalinaw naman eh. Ayusin mo muna yung sarili mo, di ba? Ibig sabihin, priority. Gusto mong tulungan yung ibang tao, sarili mo nga, hindi mo maayos. Kaya nga, inaayos ko muna yung sarili ko. What I mean is, hindi porkit malungkot ang buhay, hindi porkit marami kang problema, malungkot na habang buhay. Ano ba naman ito? Bukas ng bukas. Isa na lang, ha? So, start fixing your face. Start fixing your priority. Magbabato ko ng isang mabigat na text sa Bible, ha? Matthew 6:33. Oh, kita mo? Importante yung first di ba? Di ba? Pag nalaman mo na yung bida sa pelikula, panonoorin mo yan, si Marian at si Ding Dong. Naalala ko tuloy, nakita namin ni Pastor Max si Ding Dong sa billboard. Ang tindi ni Pastor Max, sabi sa akin, kamukha mo pala. Sabi ko, Lord, blessing. Pero yung maging kamukha mo si Ding Dong. Tapos asawa ko si Marian. Sabi ng asawa ko, mga kapatid, biblical basis to biblical basis ng priority sa buhay. First, hindi career God. Pangalawa, career, hindi. Family. Pangatlo, ministry. Ang problema kasi sa atin bilang isang Kristiyano minsan, priority natin church. Kahit na gaano kaganda yung church mo, kahit na gaano karaming tao, kahit na gaano karami yung kita, kung hindi priority ang Panginoon, mali na. Sablay. Kasi seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Di kung hindi ministry ang una, punitin natin yung Matthew 6:33. Hindi, pupunitin natin talaga kasi hindi naman natin seek first the kingdom of God Seek ye first the ministry. Kaya mga kapatid, priority natin ay ang Panginoon. Kaya nga God created the heaven and the earth. Di ba? And the earth was without shape, form. Pero hindi nagpatinag si Lord sa mess. Tinapos niya. Hanggang 6th day. Pangilan yung tao nilalang? Bago nilalang yung hangin, bago nilalang yung lupa, pangilan yung tao? Pang-anim. Ang hina sumagot, pangilan? Anim. Isipin mo kung inunang nilalang ni Lord yung tao bago yung hangin. Di ba? Isipin mo, unang nilalang ni Lord yung tao bago yung hangin, bago yung oxygen. Di wala, kaya napakagaling ng Panginoon kung paano yung pinarioritize yung pagbuo sa ating lahat. No? Kaya nga mga kapatid, priority, it matters. No? Pagka hindi mo pinariority ang Panginoon sa buhay mo, huwag mong sabihin malalaman mo yung purpose mo. Di ba? Kaya nga kanina, sabi nga ni Ate Princess, wala pang tao kanina unti pa lang. Pero alam mo, nung katagalan, dumadami. What I mean is, kasi nakikita natin na priority natin ang Panginoon. Mga kapatid, i-priority natin ang Panginoon. Gusto ni Lord ayusin ang ating sequence ng ating buhay. Gusto ni Lord, ayusin natin yung sequence, yung priority ng ating buhay. The order of priority is very important. Alam nyo, aminin ko sa inyo,
kinuha po ako na physical education teacher at saka values education teacher. Magpa-final demo ako sa bukas, Monday. Pero, nung last Friday kasi yung interview, parang na-realize ko na parang baka masagasaan yung gawain ng Diyos. Ayaw namin maging hipokrito. Kailangan namin ng financial. Kailangan natin ng pera. Pero, pag ang gawain ng Diyos, tatamaan, mga kapatid, pag-isipan mo maigi. Gumawa ka ng napakaraming desisyon gumawa ka ng maraming pagpaplano bago ka magdesisyon. Kaya, tinext ko na kagabi pa lang na hindi po ako makakarating sa final demo. Even though na gusto kong magturo. Dahil bakit? Binibigay sa akin yung full-time ng Monday, full-time ng Friday. Yung Monday, day off namin dito. Kaya lang, paano pag may member na kailangan ipag-pray? Paano pag may member? Alam mo yun, mga kapatid, madadama yung gawain ng Diyos. Kaya kahit ka po sa buhay, bahala na. Basta priority mo ang Panginoon. Amen, talaga. Kasi, bilang isang tao kasi, pag naghihirap ka sa buhay, hindi plano to ni Lord. Kaya magtatrabaho ako. Pag may kita na ako, ito yung purpose ng Panginoon. Sablay, kaya hindi nagiging maayos. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpatangay sa agos ng buhay. I-priority natin ang Panginoon. No? Halimbawa, sa exercise. Kuya Chris. Amen. Sa hindi, wala naman, naisip ko si Kuya Chris. 2024, mag-exercise na ako. Pagdating ng January 4, nag-umpisa kasi siya 2 Kasi nung 1, medyo nanghihina pa yung katawan niya Noong 2, 3, 4, pagdating ng pangatlong araw ng exercise niya, kahit walang instant result, si Lord, it has a huge result in our life. Kaya nga, one day at a time, sweet Jesus. For us to know our purpose at hindi mahadlagan yung purpose ng Panginoon sa ating buhay, let us fix our priority. Pangalawang hadlang, bakit hindi natin nalalaman yung priority, yung purpose sa buhay? Potential. Sabi sa Proverbs 19:21 ulit, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Kahit na anong purpose mo sa buhay, anong plano mo, ang purpose pa rin ng Panginoon ang maghahari. Si Abraham, walang abilidad magkaanak. Although nagkaanak siya, I think, kung mali ako, i-correct nyo ako mamaya pagtapos ng pulpito, sampalin nyo ako, Pastor, mali ka. Walang ability magkaanak. Baog. Pero alam mo sinabi ng Panginoon sa kanya? But God has a purpose. Ano sabi ni Lord? You will be a father of all nations. Hindi ka magkakaanak, pero you will become a father of all nations. Walang purpose si Lord pag di ka magkaanak? No. Di ako maniwala dyan. Si Abraham nga hindi magkaanak Biruin mo, father of all nation pala siya. Lagi natin pinag-aaralan yung buhay ni Abraham. Do not rely on your own insight, but rely on God. Lagi kasi tayo nagre-rely sa sarili nating buhay, sa sarili nating plano, sa sarili nating kagustuhan. Hindi tayo nagre-rely sa Panginoon. Kaya pag yung mga negosyo natin bumagsak, wala nang purpose si Lord. Naalala ko tuloy, 2006, nag-umpisa ako dun sa outreach ng papa ko bilang children worship teacher. Wala pa akong kaalam-alam nun. Sabi ko, nambubugbog yung tatay ko, tapos gagawin mo ako ditong teacher. Ayusin mo muna ang buhay mo Hindi ko alam paano ituturo ko, pero doon ko nalaman yung Noah's Ark. Diba? Ang basa ko'y sarado na. Doon ko rin nalaman si Samson, Delilah, and the lion. Di ba? Natalo pala ni lion si Samson.
Mga kapatid, ano gusto iparating nito is, kung nagpadala ako na hindi ko kayang magturo sa mga bata, baka hindi ako pastor ngayon. Kaya hindi ko talaga alam purpose ng Panginoon sa buhay ko. Even now, kahit pastor na ako, hindi ko alam kung anong what tomorrow may bring. Tayo hindi natin alam. Si Joseph the Dreamer, piruin mo, akalain ba niyang magiging second man siya ng paraon? Biruin mo, binenta na ba kayo ng kapatid niya? Hindi pa? Sinabihan kayo na patay na kayo pero buhay pa kayo? Hindi pa? Napagbintangan na ba kayo na ng rape? Hindi pa. Nakulong ba kayo? Pero Joseph the Dreamer will naging second man ng paraon. Biruin mo, yung paraon, yung asawa niya pa yung may gusto doon kay Joseph. Kaya napagkamalan siyang ni-rape niya daw yung asawa ng paraon. Pero time will come, ang dami nangyari sa kanya. Nakulong siya, naging hari siya sa kulungan, pero naging second man of paraon pa rin siya. Kaya huwag natin i-base yung purpose natin sa kaya lang nating gawin. Kasi kung kaya lang natin gawin, bibenta ako ng kapatid ko, di tapos na yung purpose ng Panginoon. No. Ako hindi ko alam na marunong pala ako sumayaw. Hindi, totoo yun. Nung natuto ako sumayaw, sabi ko lang gusto ko matuto sumayaw eh. Parang feeling ko nakakadagdag pogi kapag sumasayaw eh. O ba, natuto nga ako sumayaw. Tapos yung unang day ko sa Zumba, ang tigas ng katawan ko. Oo. Pero akalain nyo ba na nabuhay ako doon sa pagzuzumba ko for 10 years, 11 years? Actually, until now, sa Slimmers World, pero singit na oras na lang. So mga kapatid, huwag mo sabihin, hindi ka marunong kumanta, walang purpose si Lord. Hindi ka marunong maggitara, walang purpose si Lord. No. Philippians 1:6, and I am certain that God, who began the good works within you, will continue His work until He's finally finished on the day when Christ Jesus return. Kaya kung hindi pa dumarating si Lord, hindi pa tapos yung purpose mo sa buhay. Kasi kapag, amen, kapag namumblema tayo, umiiyak tayo, it's okay to not to be okay. Pero, mga kapatid, kailangan alamin mo yung purpose ng Panginoon. Huwag tayo magpadala sa potensyal na hindi natin kaya yung mga bagay, kaya wala ng purpose si Lord. Walang makakapaghinto sa atin sa purpose ng Panginoon hanggat hindi pa siya dumarating. Dahil ang purpose ng ating Panginoon, to become a best version of yourself. Ang purpose ng Panginoon is to become best version of yourself. Kasi, nakatingin tayo sa iba. Kapag yung iba malakas at ikaw mahina, bakit siya malakas? Bakit siya may building? Bakit siya mayroong kotse? Kaya naghihirap-hirap ang buhay. O gusto mo gayahin, nangutang ka ng kotse, di pulubi ka ngayon. Minsan yung mensahe para rin sa sarili, no? Hallelujah. Sabi ni Karen, hallelujah! Kung nandito pa si attorney, amen! Kaya mga kapatid, priority and your potential. Huwag nyo hayaan maging hadlang yan sa purpose ng Panginoon. Last na to. Tapos na, sorry. Tumagal, ha? Last na to. Kung sa Pilipinas, may 4-piece. Sa Jollibee, ilan laman ng bucket? Tignan mo, yung mayayaman, malalaman mo, alam yung laman ng bucket eh. Hindi, napansin nyo? Pag mayaman, alam kong ilan, di ako bumibili ng bucket, kamahal. Ginagawa namin, para magkakabakit ako mamaya. Ginagawa namin ni Mrs. 2 pieces chicken, tsaka 2-piece burger steak. Isa kay Sak na, 1-piece chicken. Isang 1-piece. 1-piece chicken kay Sak. Sa amin ni Mrs., 2 burger, tag-isa kami. Hati kami doon sa isang chicken. Kaso yung tuna pa ay 3. Diyos ko, kamahal. Nagtipid nga kami, may tuna pa naman. Mga kapatid, kung sa Pilipinas may 4-piece ha, sa beach, may 2-piece. Dito sa message ng Panginoon, may 3-piece. What is the last hindrance? Bakit tayo hindi malaman natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin? Pain. Bakit nga bahad lang yung pain? Tingnan nyo mga kapatid. Kasi madalas tayo, pag nasasaktan tayo, humihinto na tayo.
Pag tayo nahihirapan sa buhay, humihinto na tayo. Pag tayo namatayan, pag tayo na wala nang makain, pag tayo nagkakagulo na yun sa bahay, family problem, depression, humihinto na tayo. Ano sabi ng choir kaganina sa kanta? Do not be afraid. Emmanuel has come. Mga kapatid, may darating na Panginoon eh. Huwag tayong magpadala sa pain ng buhay. The bigger the purpose, the bigger the pain. Kaya pag nakakaranas ka ng matinding pagsubok, sabi ko nga sa asawa ko, pagka minsan, syempre, dalawa lang kami sa kwarto, labas ka muna. Iba inisip niya. Iiyak muna kami ni Mami. Nag-iiyakan kaming dalawa. What I mean is, pinag-uusapan namin kung kamusta na yung buhay namin. Mahal mo pa ba ako? Bakit di mo na ako mahal? Ano ba yan? Mga kapatid, kailangan pag-usapan niyo yung problema. Kaya hindi mo pwedeng talikuran yung problema eh. The bigger the purpose, the bigger the pain. Kaya pag dumaranas kayong maraming pagsubok, alam niyo pag may pinagpe-pray kami ni Pastor Max, maraming problema. Naku, Pastor Max, ang ganda ng buhay nito in the future. The bigger the purpose, the bigger the pain. Si Joseph nga, di ba? Biruin mo, binenta, kinulong, pero naging second man pa ng Paraon. Si Abraham, hindi niyo ba na-realize, si Abraham, 100 years old, tsaka pa siya nagkaanak. Si Sarah, 90 years old, bago nagkaanak. Sabi nga, ibibigay din pala, hindi pa ngayon. Ibibigay din pala. Tayo minsan, alam mo tayo minsan mag-aasawa rin pala ako, no? 40 years old pa ako nag-asawa. Hindi ba ngayon? Diba? Yayaman din pala ako kung kailan pa tinaningan yung buhay ko. Ano ba naman yan? Kung purpose ng Panginoon sa atin yun, mga kapatid, wala tayong magagawa. No? The purpose of the Lord will prevail. Bakit nga ba? Kasi we miss that God lesson that God has for us. Hindi natin naaalala yung lesson na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Meron palang pira-pirasong gustong ibigay si Lord sa ating buhay para malaman natin yung purpose natin sa mga experience na yon. Last na to, noong 2006, naging children worship teacher ako. Noong 2011, naging worship leader ako. Kala nyo sino yung mga worship leader dito? Sa outreach ng papa ko, naging worship leader ako doon. Walang marunong mag-gitara, tatay ko lang. Di, may mic, may gitara isa. Acoustic, kanta ko. Worship leader. Kala nyo sa COS lang, the princess Meron din doon. Noong 2016, naging youth pastor ako doon sa outreach ng papa ko. Then 2019, naging student pastor ako sa St. Luke United Methodist. Then 2022, naging local pastor ako sa COS. Sabi ng iba, parang ayaw eh. Mga kapatid, katulad ng buhay ni Joseph, binenta siya, pinagbintangan, pinakulong, pero naging hari pa rin. Sa Genesis 50:20, sabi ni Joseph, Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Hallelujah sa buhay ni Joseph. Kung wala si Joseph, maaaring wala tayong living testimony katulad ni Joseph. Marami sa atin ignorante sa mga problema sa buhay. Hindi natin alam na may great purpose ang Panginoon sa atin sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya nga sabi ko, Lord, magpapastor din pala ako, hindi pa noong 2010. Siguro obispo na ako ngayon. Sabi ni Pastor Box, hindi. Agad-agad? DS muna. Joke lang po. Baka marinig lang ng mga nakakataas. What I mean, yung experience ko pala sa buhay, yung pala yung pagsasayaw ko, yung pagkanta ko, na hindi naman ako nanalo sa tawag ng tanggalan, magagamit ko pala sa ministry ko. Kaya nga, sabi ko, Pastor Max, kakanta ako. Sige! Kanta ako. Di ba? May purpose si Lord sa atin, kapatid. Kaya nga sa Romans 8:28,
all things, and we know that all things work together for good for those who love Him, and we are called according to His purpose for them. Ang gulo na ng ano. Bago ako magtapos, yung papa ko kasi, bago siya mag-retire, nasa intelligence siya. Retired naman na siya ngayon. Bago daw siya makakuha ng A1 information, ng solid information, kailangan pagsasama-samahin niya yung mga fragments of information. Kaya nga, sa SOCO, pansin nyo, pag nakakuha ng damit, hindi pa tapos yung kaso. Pag nakakuha ng bala, hindi pa rin tapos yung kaso. Kailangan pagsama-samahin yung mga ebidensya para mabuo yung A1 information. Ganon din sa Panginoon. Ganon din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Maaaring kunin natin yung bawat pira-piraso na purpose ng Panginoon nang malaman natin kung ano yung purpose ng Panginoon. Last, alam nyo ba yung poison yung salt? Sodium, may mga doktor dito, pinag-aralan ko ito maigi. Yung sodium, di ba poison yan? Pag kinain mo yung sodium, tsaka yung ano pa, yung isang 2 kinds of salt eh. Yung ginagamit sa pool, chlorine. Last na message ko na to na mahaba. Kapagod pala. De, joke lang. Pag pinagsama mo yung sodium, diba, parehas yung poison, sodium at saka chlorine, alam niyo ba parehas yung poison, ha? Pero pag pinagsama mo pala yan, yun pala yung kinakain natin na hinahalong ingredients doon sa French fries. Nagiging ano siya, ano ba tawag doon? Table salt. Pag pinagsama yung sodium at yung chlorine, hindi ako perfecto mga kapatid. Pero napag-aralan ko talaga, parehas siya poison. Pero pag pinagsama mo yung dalawa, pwede siyang maging ingredients na ginagamit sa French fries. Pwede siyang maging table salt. Kaya mga kapatid, kung minsan ginagamit ng Panginoon ang pagsubok o kaligayahan sa buhay para magising tayo sa purpose ng Panginoon sa atin. Ha? Huwag tayong magpadala sa pain. Sabi nga nung Paul, turn your eyes to the Lord. Ibalik mo kasi yung mata mo sa Panginoon. Huwag sa pagsubok sa hirap ng buhay. I have plans for you to prosper. Hindi plans to go down, to pabagsakin. Plans for you to prosper and not to harm. The purpose is in the pieces. To God be all the glory.